Magandang araw mga bata, dumako na tayo sa ikalawang bahagi ng ating aralin. Ang pag-aaralan naman natin ay tungkol sa anyong lupa at anyong tubig ng ating bansa. Ang ating layuning pampagkatuto ay, una, na paghahambing ang iba't ibang pangunahing anyong lupa at anyong tubig ng bansa. Ikalawa, na iisa-isa ang mga anyong lupa at anyong tubig sa bansa. Ikatlo, na iguguhit ang anyong lupa at anyong tubig na mayroon sa sariling bayan o rehiyon at panghuli na ipaliliwanag ang kahalagahan ng anyong lupa at anyong tubig sa sariling bayan o rehiyon. Mga anyong lupa at anyong tubig sa Pilipinas, halina't pag-aralan natin. Mga anyong lupa sa Pilipinas. Tulad ng natalakay natin mga bata, ang topografiya ay ang pag-aaral ng pisikal o pang-ibabaw na mga katangian ng isang lugar o bansa. Ang mga anyong lupa at anyong tubig ang mga pangunahing pinag-aaralan sa topografiya ng isang lugar. Ang anyong lupa ay ang bahagi ng daigdig na binubuo ng lupa, natutuntungan, at kadalasang nakikita sa itaas ng isang lokasyon o tanawin. Bundok. Ito ang pinakamataas na anyong lupa na nakaumbok sa patag na kapaligiran. Halimbawa ng bundok ay ang Bundok Apo. Ito ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas sa Katimugang Mindanao. Ang Sierra Madre naman ay ang pinakamahaba na hanay ng mga bundok o bulubundukin. Matatagpuan sa lalawigan ng Cagayan hanggang sa lalawigan ng Quezon. Talampas. Ito ang isang mataas na anyong lupa na ang ibabaw ay malawak at patag. Ilan sa kilalang talampas sa Pilipinas ay ang mga lungsod ng Baguio at Tagaytay sa Luzon at ang lalawigan ng Bukidnon sa Hilagang Mindanao. Burol. Ito ay mataas na anyong lupa na mas maliit kaysa sa bundok at talampas. Ang pinakatanyag na halimbawa nito ay ang Chocolate Hills, na umaabot sa 1,776 ang bilang ng burol, sa lalawigan ng Bohol. Kapatagan. Ito ay isang patag at malawak na anyong lupa na mainam para sa pagsasaka. Ang pinakamalaki at pinakamalawak na kapatagan sa Pilipinas ay ang rehiyon ng Gitnang Luzon, na kilalang rice granary ng bansa dahil sa dami ng palay na naaani rito. Bulkan. Ito ay mataas na anyong lupa na may bunganga o butas sa tuktok na kung saan lumalabas ang ibinubuga nitong lava, gas, at abo. Ang pinakasikat na bulkan sa Pilipinas ay ang Bulkang Mayon sa Albay, Bicol dahil sa halos perpektong hugis-apa nito. Bukod dito, kilala din ang Bulkang Taal sa Batangas na itinuturing na pinakamaliit na bulkan sa Pilipinas at ikalawang pinakaaktibo. Sa Kabisayaan naman ay matatagpuan ang Bulkang Kanlaon, isang bulkang masigla na nasa Pulo ng Negros sa gitnang Pilipinas. Lambak. Ito ay mababa na anyong lupa sa pagitan ng dalawang mataas na lugar tulad ng burol o bundok at karaniwang dinadaluyan ng ilog. Ang pinakamalawak na lambak sa Pilipinas ay ang Lambak ng Cagayan sa Hilagang Luzon. Binubuo ito ng mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, at Quirino. Dumadaloy sa lambak na ito ang Ilog Cagayan na pinakamahabang ilog sa bansa. Tangway o Peninsula. Ito ay isang mahabang anyong lupa na nakausli sa dagat o lawa mula sa mas malawak na lupa. Isang halimbawa nito ay ang rehiyon ng Zamboanga sa Kanlurang Mindanao. Bahagi nito ang Pagadian City na kabisera ng Zamboanga del Sur. Isla. Ito ay isang anyong lupa na napaliligiran ng tubig at tinatawag ding pulo. Ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa 7,000 isla. Pinakatanyag na halimbawa nito ay ang 100 Islands na matatagpuan sa Alaminos,
Pangasinan sa Golpo ng Lingayen. Mga anyong tubig sa Pilipinas. Ang anyong tubig ay bahagi ng daigdig na nagtataglay ng tubig at kadalasang tinatakpan ang ibang bahagi ng lupa ng daigdig. Karagatan. Ito ang pinakamalawak, pinakamalalim, at pinakamaraming anyong tubig. Ang pinakamalapit na karagatan sa Pilipinas ay ang Karagatang Pasipiko na matatagpuan sa silangan ng Pilipinas. Dagat. Ito ay anyong tubig na bahagi ng karagatan at mas maliit dito. Ang mga dagat na nakapaligid sa Pilipinas ay ang Dagat Pilipinas sa silangan ng bansa, Kanlurang Dagat ng Pilipinas sa kanluran, Dagat Celebes sa timog, at iba pang mga dagat sa pagitan ng mga pulo tulad ng Dagat Visayas, Dagat Sulu, at Dagat Mindanao. Looc o Bay. Ito ay malawak na bahagi ng dagat o karagatan na nakapaloob sa baybayin at madalas na nagsisilbing daungan ng mga sasakyang pandagat. Ang Looc ng Maynila ay kilalang daungan ng mga barkong pampasahero at pangkargamento mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Golpo. Ito ay bahagi rin ng dagat o karagatan na napapaligiran ng lupa pero may mas maliit na buka na kaysa Looc. Ilan sa mga golpo sa ating bansa ay ang Golpo ng Lingayen sa Pangasinan, Golpo ng Albay at Ragay sa pagitan ng Quezon at Camarines Sur sa Timog Silangang Luzon, Golpo ng Leyte sa Silangang Visayas at Golpo ng Davao sa Timog Silangang Mindanao. Ilog. Ito ay mahaba at paliko-likong anyong tubig na dumadaloy patungo sa dagat. Ang tubig sa ilog ay tabang o hindi maalat. Ang ilog sa Cagayan ang pinakamahabang ilog sa bansa at ang Rio Grande de Mindanao ang ikalawang pinakamahaba. Pinakatanyag naman ang Ilog Pasig sa Metro Manila dahil sa taglay nitong kasaysayan sa pakikipag-ugnayan at pakikipagkalakalan. Lawa, anyong tubig na napalilibutan ng lupa. Tignan ang mga halimbawa ng lawa na matatagpuan sa Pilipinas. Talon. Ito ay anyong tubig na umaagos pababa mula sa mataas na lugar tulad ng bundok. Ilan sa pinakakilalang talon sa Pilipinas ang Talon ng Pagsanhan sa lalawigan ng Laguna at ang Talon ng Coasan sa lalawigan ng Cebu. Sa lungsod ng Iligan sa Mindanao, makikita ang Talon ng Maria Cristina na kinaroroonan ng plantang hydroelectric na pinanggagalingan ng kuryente ng mga industriya sa lungsod. Bukal. Ito ay anyong tubig na mainit na bumubukal o nanggagaling sa ilalim ng lupa at mayaman sa mineral. Ang bukal ay maaaring pagkunan ng enerhiyang geothermal mula sa mainit na usok na inilalabas nito. Ilan sa mga kilalang bukal sa bansa ay Pansul Hot Spring sa Laguna, ang Mapaso Hot Spring sa Calbayog City, Samar sa Visayas, at ang Canlawig Hot Spring sa lalawigan ng Davao de Oro sa Mindanao. Mga bata, taglay ng bansang Pilipinas ang mataba at masaganang lupa at mayamang katubigan. Ang mga bundok at kagubatan ay napagkukunan ng ikabubuhay ng mga mamamayan at nakatutulong sa pagpigil sa pagbaha at pagguho ng lupa. Ang kapatagan ay malawak kaya't malaki ang espasyo na maaaring pagtamnan at tirahan ng mga tao. Bukod dito, nabiyayaan ang bansa ng iba't ibang anyong tubig. Ang mga katangiang ito ay nagpapakita na mapalad ang mga Pilipino dahil may sapat na biyaya ng kalikasan na makatutugon sa kanilang mga pangangailangan. Kailangan lamang na pangalagaan at panatilihing masagana ang mga biyayang hatid ng kalikasan, at gawing ligtas ang mga ito sa pang-aabuso. Unang gawain, sagutin ang mga tanong sa inyong kwaderno.
Maglista ng 3 o higit pang aktibidad na maaari mong gawin tuwing panahon ng tag-araw at tag-ulan. Pagkatapos, isulat ang dahilan kung bakit maaari mong gawin ang mga ito sa bawat panahon. Gumuhit sa isang bond paper ng anyong lupa at anyong tubig na makikita sa inyong lugar o rehiyon. Pagkatapos, ilarawan at ipaliwanag kung bakit ito mahalaga sa inyong lugar. Ano ang iyong gagawin kapag may bagyo? Isulat ito sa inyong chart.